Buena Manong Balita. Para ho tayo mabigyan din ng kanyang obserbasyon at matanong natin sila mga mahalaga mga bagay. Siyempre, itong mga pagkakataong ito, maraming mga abogado tayo pwede makausap at tayo pinapalad makakasama ho natin ang law professor at co-convener ng Sambayan, si Attorney Howard Calleja. Attorney Howard, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV5. Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning, Orly, at good morning sa inyo mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. May pagkakataon ba kayong matalakay siguro nung kayo estudyante pa lang sa College of Law o kayo law professor na o abogado na, yung pinagtatalo ng kahapon sa pagtatalaga ng presiding officer kung hindi ang Pangulo ng Bansa ang nakasalang sa impeachment trial, Attorney Howard? Opo, kasama po ito. Sa constitutional law namin, pinag-uusapan to at malinaw naman doon na yung wording ng Constitution is very clear, no? Mm-hmm. Na ang presiding officer, pagka-presidente, ay yung Chief Justice, no? Mm-hmm. At malinaw din na yun lang ang kumbaga sinasabi. Pero sa ibang impeachable officer, kasama na Vice President, Ombudsman, Constitutional Commissions, Justices of the Supreme Court, etc., walang sinasabi ang ating Constitution. Tahimik sila doon. So, klaro naman yon. So, sa akin, wala naman dapat na debate kung sino ang presiding officer dahil pwede naman yan pag-usapan ng mga senador at tama naman, sa aking opinion, na kanilang tinalaga ang si Senator Cheese, no? I mean, whether it is the Senator Win Gatchalian or Cheese or whoever, as I said, it is the decision of the Senate. So, pwede nilang italaga dahil wala namang sinasabi ang Constitution except if it is for the impeachment of the President. So, Vice President at any other impeachable officer, pwede po sila magtalaga kahit sino sa kanilang mga senador. Sa madaling salita, yung maaring pagtalakay ng ating mga bumubuo nitong noong assembly, itong mga tumalakay sa 1987 Constitution is for the sake na walang mapagbabatayang rules. Ito dapat ang mangyari. Kasi, correct me if I'm wrong, parang ang dating, kung meron namang umiiral na tagapagtaguyod ng ganitong gawain at merong rules na dapat sundin, ando doon yung mga senador para irespeto kung anong gusto nilang mangyari, lalo na sa sistema ng pagdidesisyon kung sino magiging presiding officer. Kasi kahit yung binabanggit natin, pinag-usapan ni Attorney Calleja, na malinaw na Chief Justice ang tatay yung presiding officer, kung ang nai-impeach ay ang Pangulo, kay dating Pangulong Estrada, dalawa pa rin yung presiding officer, si Chief Justice Davide at si Senate noon ni Senate President Nene Pimentel. Opo, pero di ba ang quotation nga lang doon is for President. Mm-hmm. At yung sinasabi nilang we will look at the records of the deliberation of the Constitutional Commission. The records is a secondary material if and only if there is some ambiguity or something to clarify in the Constitution. Wala naman ambiguity doon sa sinasabi ng ating Constitution na kung sino ang magiging presiding officer. Minention lang niya for the President, and it did not mention for any presiding officer, any other impeachable officer. Kung nakalagay doon for the purposes of impeachment, the Chief Justice shall always be the presiding officer together with the Senate President. Dito po sa boxing, sinabi lang naman doon for President only. Alright. Hindi naman sinasabi yung other impeachable officer. So there was no need to go beyond the Constitution, number one. At kahit naman yung sinasabi nila, yung binabasa nilang tawag dito, records of the Constitutional Commission, hindi rin po naman sinasabi doon na para sa Vice President o para sa ibang impeachable officer, hindi naman din po malinaw yun doon. So, you are reading some intent, kasi ang rinidin doon is intent of the constitutional body. No? You only, as I said, you only go to the intent when there is ambiguity or something to clarify in the Constitution. Pero kung klaro naman, you don't go to intent anymore. Plus, as I said, doon sa debate ng Constitutional Commission, hindi rin naman malinaw dun sa kung ano yung intent nila.
na para sa Vice Presidente dapat ang tawag dito ang Chief Justice or ang Senate President. Hindi din po malinaw doon. Alright. Attorney Calya, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong umagang ito. May mahaba-haba pa itong siguro pagkakataon na magkakausap tayo. Sana po lagi kayong andyan para makausap. Opo, marami pang pag-uusapan Nga na sana. Kung may oras ka, marami pa tayong Oo issues. nga po Marami eh. pa rin Marami. nangyari. Meron pa naman tayo. Kahapon, Meron hindi pa lang tayo po, bukas. hindi lang po about the Senate President or the presiding officer, but other issues na lumabas kahapon. Salamat Okay. po. Thank you, sir. Magandang Thank you. umaga, Orly. Co-convener po ng grupong Sambayan, Attorney Howard Calya, isa rin po siyang law professor, ang inyo pong napakinggan.